Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So yung mga kung bakit nagkakasakit yung mga helper dito sa Hong Kong. So alam nyo ba, yung mga first timer, yun talaga yung kapitin ng sakit dito kasi sila yung may pinakamahinang immune system. Paano ko nasabi? Kasi ako guys, iniinda ko lang nung bago ako dito yung mga sakit-sakit ko. So una is hindi healthy yung pagkain dito. Alam mo yung ang pangit ng lasa ng amoy ng pagkain nila. Meron silang isang nilalagay dyan sa pagkain nila na alam mo talaga na Chinese food yan. Yung parang hindi mo maintindihan. Hindi ko alam kung sa oil yun, na parang chili oil. Basta may lasa talaga and may iba talaga. Kapag doon sa matatanda, alam ko talaga na, ay, ganto, iba talaga yung pagkain nila. And also, hindi sila nagbibigay ng pagkain na fresh sa'yo, lalo pagkatulong ka. Alam mo dito sa akin, ang always lang binibili, noodles, sardinas, and then chicken wings, ayan lang. So, nung una, pinagtsatsagaan ko yun. Alam mo yung sardinas, yung laman yan is 5 peraso or 4 na peraso ng isda, 'di ba? So, kada isang kain, isang isda yung kinakain ko. Alam ko sa sarili ko na hindi siya healthy. Alam ko na wala akong mapapala dito. Magkakasakit ako. And dumating sa point na habang naglilinis ako, biglang parang akala ko nga nahimatay na ako natumba ako kasi biglang nag-blackout yung paningin ko. Hindi naman ako, minsan nangyayari yun, sanay na ako doon kapag halimbawa nakaupo ako, tapos biglang tayo ako, biglang mandilim yung paningin ko, nasanay na ako dyan. Pero yung nakatayo ka, tapos may ginagawa ka, tapos biglang maramdaman mo ng dilim yung paningin mo, tapos akala ko matutumba na ako or ano nangyari, tanggap ko na sa sarili ko pag nangyari yun. So, tapos biglang okay na ako uli. So, nag-worry ako doon, and then doon ko na sinimulang kumain ng healthy na pagkain. So, ang ginagawa ko is bumibili ako minsan ng, kaya alam ko na ngayon yung papuntang market, alam ko na yung mga pasikot-sikot doon sa market, kahit dati hindi ko talaga alam yan. Kasi yung amo ko yung namamalengke, siya din nagdidesisyon ng ulam nila, kaya hindi ako namang problema about dyan. Kailangan kong bumili ng green leaves. So, una kong tinry yung bok choy ba yun? Hindi kami always kumakain yan dito or hindi kami nagluluto niyan kasi ayaw nung bata. So, always lang kami dito choy sam. So, choy sam, bumili ako. Pero hindi kasi, di ba wala yan sa Pinas. So, hindi ko na-appreciate choy sam and then broccoli. Mas na-appreciate ko pa yung broccoli. Parang, yan yung favorite ko na ngayon, yung broccoli. Kasi nga, madali lang siyang lutuin. I-blanch ko lang siya. Okay na agad. Kahit walang lasa yan, okay na sa akin yan. At least, sa isip ko, ano yan, sustansya yan kasi green leaves yan. Yun yung iniisip ko. And the next na ginagawa ko para hindi ako magkakasakit is, kailangan, kapag may vitamins kayo, magdala kayo ng vitamins, kailangan nyo yan dito. Isa din sa siguro ano sa akin, kaya tignan mo yung eye bags ko, partida, 7 hours yung tulog ko ngayon kasi nga wala yung amo ko. So, alas 8 na ako nagigising, tas natutulog ako alas 12, and time check alas 12 na ngayon. So, gusto ko lang talaga mag-vlog, gusto ko mag-film kasi nga, bukas, nandito na yung amo ko, hindi na ako makakapaganto. So, pagod na naman uli ako. Kaya gusto ko, sinusulit ko yung araw or yung oras na kaya ko pang magawa ng video kasi sa susunod hindi ko na magagawa. So, isa pang nakakaano is, wait, may tumatawag. Isa pang nakakaano is, yung walang sapat na pagkain, yung hindi ka bibigyan ng pagkain na alam mong healthy, kanila lang yung pagkain nila. Alam mo yung pagkain nila, may itlog, ganyan, ganyan. Tapos ikaw, yung pagkain mo lang is walang kwenta. Sardinas, noodles. Ginagawa ko, bumibili ako ng tawag niyan, talong. Tapos i-adobo ko siya. Tapos ilalagay ko lang dyan sa ref para in case meron. Or next is, bibili ako ng saging, prutas, mangga nung nakaraan, mangga or saging, and then basta always ako may saging, hindi yan nawawala, always yan, saging, and then orange, yan, importante yan. Nung yung Park and Shop nandito pa sa sa Shamshoy po dito sa may Dragon Center, nagsarado kasi sila. Doon ako always nakakabili ng prutas na mura kasi nga natsatsambahan ko yung nakasale nila na prutas sa umaga, yung apple nila na
kalimutan ko na yung pangalan. Basta yung masarap na apple, yung matamis. So, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Hindi siya katulad ng apple ng Pinas. So, yung mahal dito. So, naka-sale siya. Ang sarap nun. Pero hindi siya ganun kadaming sustansya na kukuha doon. Kaya priority pa rin talaga yung banana. And then next is, kapag wala yung amo ko, nagluluto ako ng kung ano-ano. Katulad ngayon, nagluto ko sinigang 2 beses na. And then, nagluto ako paksiw na isda. Hindi kami nag-iisda dito guys kasi allergy yung bata. So, yung pagkain nila is pagkain lang nila. Pagkain mo, ikaw bahala. Bahala ka sa buhay mo. Alam mo doon sa matatanda, ginagawa nila yung pagkain nila na ilang araw lang. Ilalagay lang nila sa ref. Tapos ibibigay sa'yo. Alam mo yung, buti na lang nakita ko yung ginagawa nila. Nung una, diring-diri ako kasi iniisip ko, matatanda na sila eh. So, iniisip ko, ano yun, kinakain nila, chopstick nila dyan. Tapos biglang ipapaano sa akin, ipapaulam. Pero nakita ko, 2 yung 4 na peraso yung chopstick nila. Isa yung kinakain nila, isa yung ginagamit nila pangkuha doon sa pangkuha doon sa pinaka mangkok, and then inilipat nila ngayon sa nilalagayan nila na maliit. So, alam ko na malinis yung nila, yung pagkain na binibigay sa akin kasi nga may naggumagamit sila ng isa pang chopstick. And then next is, kaya nagkakasakit yung mga dito sa Hong Kong, kulang sa tulog. Ay, grabe. Maiyak ka. 4 hours. Lalo yung may mga newborn. Mag-isip-isip kayo guys kapag newborn tapos katabi nyo matulog. May oras yung nila dito, padede. May oras. Every 3 hours ata, kailangan padidiin mo yung bata. And pagtapos na magdede ng bata, kakandungin mo pa siya dito. Antayin mo siyang dumighay. Hanggat hindi siya dumidighay, hindi mo siya pwedeng ibaba. Hindi mo siya pwedeng anuhin. So, mahirap kapag newborn, kaya mag-isip-isip kayo pag ganyan yung job order mo nyo. Ayan, mas maganda job order yung bata na nag-aaral na 4 years old to 6 years old. Ayan, hayahay ka na. So, next is, nagkakasakit din, kulang sa tulog, and then sa pagkain, and also stress ka pa kasi nga, syempre, may problema dito, problema pa sa Pinas. And then, yung utak mo is nagkanda galaw-galaw na. Alam nyo guys, yung pinaka number 1 talaga na nagkukos ng sakit is yung stress ka. Kasi kapag stress ka, damay-damay na lahat, hindi ka na nakakatulog ng tama. Alam mo yung kahit natutulog ka, napapanaginipan mo yung nangyari. So, parang hindi, umaano pa din yung utak mo, gumagalaw pa din kahit gusto mong matulog, tulog yung diwa mo, pero yung utak mo talaga, as in, gising siya ay nag-iisip. So, ayun yung iwasan nyo yung mga ganong bagay. So, hindi naman maano. So, next is, dito sa Hong Kong, nagkakasakit din sila. Always talaga, dahil dyan. And, kailangan yung uminom always ng tubig. Sikapin yung uminom ng tubig. Kasi yun yung naging, ko dito, number 1 na, panangga ko dito sa sakit, yung tubig. Ayan. So, kapag kasi inom ng tubig, yung init ng katawan mo is natatanggal ba? Na nakikarried away char. So, yun yung turo sa akin ng mama ko. Kahit anong sakit yan, basta inom ka lang ng tubig, mawawala yan. Kaya awa ng Diyos, siguro natuwa din yung amo ko sa akin. Simula dumating ako dito, hindi niya pa ako nagastusan ng pera papuntang hospital. Sinasabihan niya ako, siya pa mismo yung nagsasabi sa akin, gusto mo na ba magpa-check up? Kasi inuubo ako nung nakaraan. Nagpunta kami ng bar, hindi ko alam, nakakuha ata ako ng COVID doon. So, ayan, nagpunta ako doon, and then, pag uwi ko, inubo-ubo ako. So, mag 2 weeks yun. Yung ubo ko, nagrabe yung lala. So, nagsabi na yung amo ko sa akin kasi nahawaan ko na yung bata. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, ano yung nararamdaman mo? Sabi ko, lang, ubo. Tapos paus ako guys kasi nga, pag yung bata nandito, hindi tumitigil yung bibig ng bata tanong sa akin, kakasalita. So, kailangan mo rin sagutin. Kaya, din, masakit yung lalamunan ko. Sabi niya, gusto mo magpa-check up? Gusto mo Sabi ko, hindi, okay lang ako. Kaya natutuwa yung amo ko sa akin kasi hindi ako sakitin. So, hindi siya nakakahanap ng na, ayan, may sakit ako, ganyan. Yung isa niya kasing katulong dito, nagka-COVID guys, 15 days. So, nakwento niya sa akin, hindi ko alam kung sinong katulong niya, nagka-COVID. So, ngayon, bawal lumabas ng kwarto, ito yung kwarto niya. So, yung amo ko, siya yung nagluluto ng pagkain. Sabi niya, wala na akong ginawa sa buong araw, kundi magluto. And then, ilalagay niya dito sa may pintuan yung pagkain. Kakatukay niya lang yung, yung katulong. Kasi nga, bawal lumabas.
ayun yung kasagsagan ng COVID. So, kakatukin niya na may pagkain na sa labas. And then, ayan, kakain na yung, papasok na yung babae dito, kakain. So, siya nagbibigay ng tubig, tapos, pagkain sa katulong. So, kapag ngayon, magsi-CR naman yung katulong, hindi sila gumagamit ng CR dito sa, sa may, kasi nga, syempre, takot sa COVID, doon sila nagsi-CR sa kwarto nila. So, kapag lalabas yung katulong, sasabihan sila, ma'am, lalabas ako, magsi-CR. So, ngayon, pag lalabas sila, tatakbo naman ngayon silang tatlo, yung anak, yung papa, and then yung mama, doon sa kwarto nila magsarado, para nga, hindi sila mahawaan ng COVID. Tapos, ayun, pag alis ng katulong, pagbalik na dito sa kwarto, magmamap na naman yung amo ko, lilinisin niya naman yung dinaanan ng ng katulong. So, ganun daw yung buhay niya dati nung nagka-COVID daw. Kaya parang na-trauma na siya. Natutuwa siya sa akin kasi ngayon hindi ako nagkakasakit katulad niyan. Hindi niya pa ako nakitang nagkalagnat. Isang beses lang sumakit yung puson ko. Nagrabe talaga yung sakit, na nanginginig talaga yung kamay ko. Tandang-tanda ko pa yun, March yun nangyari, March 2024. So, ginig talaga as in, grabe talaga, yung bata naawa na sa akin, kasi nga sabi ko, sobrang sakit na talaga, Emma. Tapos ginagawa niya is, yung kamay niya, maliit lang yung kamay ng bata, hinahapuhap niya tong tiyan ko, tapos may laruan siya na na parang kariton ba, sabi niya, sakay ka na dito, hatid kita sa hospital, sabi niya ganun. Maawa ka talaga sa kanya, napaka-concern sa akin ng bata na yan. So, ayun, sobrang sakit. Tapos nagpaalam ako sa amo ko, sabi ko, pwede pagkatapos ko magluto, kasi sabi niya, sige, yung bata lang yung lutuan mo, mag-order lang kami ni ng lalaki, ng sir, mag-order lang kami ng pagkain. Sabi niya, lutuan mo na lang yung bata. Sabi ko, pwede pagtapos magluto, pahinga muna ako kahit 1 hour lang. Sabi niya, sige. Tapos, pinadali niya yung luto kasi ipiprito yung dapat, yung beef, tapos ilalaga yung kamatis. Sabi niya, pagsamahin mo na, iluto mo na, gisahin mo yung kamatis, tapos ilagay mo yung yung beef. Hay, kawawa talaga, ayaw ng bata ng ganong luto kasi maasim, 'di ba? Tapos ayun, pumasok ako dito sa kwarto, sila diyan kumain. Pumasok ako dito, natulog ako. Ganon kasi ako guys, pag masakit yung puson ko, kailangan ko lang ng pahinga, yung makalma lang yung tiyan ko, hindi ko alam, basta pag nakatulog ako or malimutan ko yung ko na masakit yung tiyan ko, pagising ko yan, okay na ako. Natulog akong putlang-putla. Pagkagising ko, nagulat ako, pagtingin ko sa salamin, sobrang pula na ng lips ko. So, yung amo ko, hinugasan niya na yung ibang gamit doon sa kusina, tapos pinaandar niya yung machine namin na panghugas. Tapos nakita niya akong lumabas. Sabi ko, ano na nangyari? Sabi ko, ganun. Ano nang gagawin ko? Maglaba muna ako, sabi ko ganun. Tapos na kayo kumain? Sabi ko, maghugas ako ng Sabi niya, hindi, magpahinga ka lang dun. Okay lang kami dito. Sabi ko, hindi, okay na ako. Okay na yung tiyan ko. Wala nang sakit. Sabi ko, ganun. Sabi niya, buti ka pa. Sabi niya, 1 oras lang yung sakit ng puson mo, nawawala na. Sa kanya kasi buong araw, 3 araw siyang masakit yung puson. Ayan, ganyan siya. Sabi ko, basta makapagpahinga lang ako, makatulog lang ako. Yun lang yung time na naalala ko na nagkaroon ako ng sakit. Yung iba is, sipon lang, ubo. Kapag winter, doon talaga ako nagkakaroon ng mga ubo, sipon. Hindi naman ako nilagnat, ganyan lang. Pero pagka summer, ang lusog-lusog ko. Kaya gusto ko talaga summer always. Kahit mainit yan, wala akong pakialam. Kapag winter, doon talaga, palapit na naman yung winter, yung pinaka-hate ko talaga sa lahat ng season, na alam mo yung kapag winter, maisipan mo na lang na mag-break ng contract sa sobrang lamig na ayaw ko nang lumabas ng kwarto, gusto ko na matulog parati. So, bukas babalik na yung amo ko, and tinanong ko siya kung mag-day off ba ako ngayon, ganyan, kasi nga parating sila, sabi niya, same as before, Saturday ka magdi-day off. So, kakarating nila Friday ng gabi bukas, Saturday day off ko kinabukasan. So, walang issue yung amo ko sa mga ganyan-ganyan. Hindi siya yung buraot ba, na wala sila dito, kailangan gamitin mo yung yung day off mo para pag dito sila, edi magtrabaho ka dyan. Hindi siya ganun. And nakita niya naman na kahit wala siya, nagtatrabaho ako. Linis talaga guys, alam mo yung kamay ko. Gugulat nga sila na kahit walang amo, lang ako, linis lang ako, as in, lilinis ko yan lahat, yung mga balcony, tapos natapon ko pa kahapon yung glass cleaner namin, nalagayan, nahulog sa bintana. Kanina, lumabas ako, tinignan ko, wala doon sa, sa baba yung ganun, yung glass cleaner na bottle. May nakita ako doon, mga sinampay na nagkanda hulog-hulog, mga pantalon, ayan.
Pero yung glass cleaner na inahanap ko, wala. So, wala tuloy akong mapaglagyan ng glass cleaner na. Yun lang kasi yung may spray. And, ayun, na-share ko lang. Kaya, kailangan, kapag may time, matulog kayo, importante yan. Iwasan nyo munang mag-cellphone char. Basta bawiin nyo yung tulog nyo muna. Maka-adjust lang yung katawan nyo. Kasi ngayon, sanay na yung katawan ko na 5 hours yung tulog. Pero kapag holiday ko naman, bumabawi ako. Natutulog ako 1:00, nagigising ako mag-aalas 10 na ng umaga. So, ayun lang guys, and thank you for watching. I love you all. Bye-bye.